Nagsimula ang eksena sa pamamagitan ng paglalarawan ng sitwasyon sa Estados Unidos. Noong panahong iyon na nakararanas ng matinding inflation ang bansa na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan ang gasolina. At ang interes ng bangko ay tumaas din, naniniwala ang publiko na ito ay nangyayari dahil ang gobyerno ay nagtalaga ng mga walang kakayahan na opisyal sa kanilang mga larangan lalo na sa pinansyal nagdudulot ng gulo sa ekonomiya. Habang ang mga opisyal mismo ay yumaman sa isang malaking kumpanya na nakikibahagi sa pamumuhunan sa stock na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Jeremy. Noong panahong iyon ay nagpasya si Jeremy na kumilos, humihiling siya sa kanyang dalawang manager na turuan ang lahat ng empleyado na maghanap ng maraming kliyente hanggat maaari. Matapos sila makakuha ng pera sa mga kliyente, gagawa sila ng isang senaryo na parang bumabagsak ang stock market. Kahit na sila mismo ang kumokontrol sa mga stock. Sa una ang isa sa mga manager ay tutol kay Jeremy na nagtatanong kung ano ang mangyayari sa mga pondo ng pensyon ng kanilang kliyente. Gayunpaman si Jeremy wala nang pakialam, dahil ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makakuha siya ng mas maraming pera. Pagkatapos noon ay agad na pinakiusapan ng dalawang manager ni Jeremy ang lahat ng kanilang mga empleyado na makipag-ugnayan sa mga bagong kliyente para mamuhunan sa kanilang kumpanya. Sa ibang lugar ang isang lalaking nagngangalang Jim ay nakitang dinadala ang kanyang asawang si Rosie upang ipasuri ang kanyang tumor sa ulo. Noong oras na iyon sinabi ng doktor na nawala na ang tumor sa kanyang ulo. Ngunit upang maiwasang bumalik, si Rosie ay kailangan pa ring sumailalim sa lingguhang check-up. Bukod pa rito ay kinailangan din ni Rosie na tumanggap ng mga hormone. Pagdating sa bahay ay nagpakita si Rosie ng labis na pagkabigo at pakiramdam niya ay pabigat lang siya kay Jim. Dahil nagkaroon ng malaking utang ang kanilang pamilya matapos siyang magkasakit 5 taon na ang nakakaraan. Nang malaman ito ni Jim, sinubukan niyang pakalmayan si Rosie, at tinitiyak sa kanya na magiging maayos ang lahat at mananatili siyang masigasig sa trabaho. Dahil ang kanilang mga problema sa ekonomiya ay malapit ng bumuti. Kinabukasan ay pumasok si Jim sa trabaho bilang isang security guard na nag-escort sa isang armored truck na puno ng pera na ipinadala sa bawat central bank. Si Jim pagkatapos ay nagpahayag ng kanyang mga hinaing sa kanyang kaibigan na nagngangalang Sean. Sinubukan siyang hikayatin sa pamamagitan ng pagsasabi na lahat ng kanyang pinagdadaanan ay malalampasan din niya. Sa kanilang break time kasama nila ang dalawang pulis na kaibigan din nila na nagngangalang Frank at Freddy. Noong mga oras na iyon ay nagreklamo din sila sa kanilang mga problema sa ekonomiya. Lalo na ngayong biglang pinutol ng gobyerno ang kanilang mga sweldo at pensyon. Si Frank sinabi na nahuli niya ang 12 ng mga tulisan, ngunit ang tunay na mga tulisan ay ang mga opisyal. Ayon kay Frank ang mga opisyal na iyon ay dapat arestuhin at palitan ng mga tapat. Gayunpaman si Freddy nag-iisip kung mayroon pa bang mga tapat na opisyal sa ngayon. Makalipas ang 1 linggo si Rosie ay bumalik sa doktor para sa kanyang check-up at hormone injection. Noong mga oras na iyon ay palaging binabayaran ni Jim ang gastos sa pagsusuri gamit ang isang credit card na kailangan din niyang bayaran buwan-buwan. Dahil ang kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan ay tumangging tumulong sa insurance ng kanyang asawa. Nang hindi inaasahan ang kanyang ipon ay inilagay niya muna sa stock trading, kumpanyang pinamumunuan ni Jeremy. Sinusubukan ng kumpanya na linlanggan ang mga kliyente nito kaya labis na nagpanik si Jim matapos makitang bumagsak ang halaga ng mga shares na binili niya. Kinabukasan nakipagkita si Jim sa isa sa mga empleyado ni Jeremy na nagngangalang Robert, na laging nangangako ng tubo sa kanya at ginagarantiyahan lahat ng pera niya. Si Jim ay humiling kay Robert na bawiin at ibalik ang kanyang pera bago pa man tuluyang mawala ito. Ngunit sumagot si Robert na ang pera sa investment ay hindi maaaring kunin hanggang sa napagkasundo ang oras. Tiniyak din ni Robert kay Jim na tataas muli ang stock ng kumpanya sa ilang linggo. Pagkarinig nito ay hiniling pa rin ni Jim kay Robert na i-withdraw kaagad ang kanyang pera. Ngunit nagmamadaling iniwan siya ni Robert. Nang gabing iyon ay nakita ni Jim na lalo pang bumababa ang kanyang mga share at napagtanto niyang pinaglalaroan siya. Bilang resulta ay agad na nakipag-ugnayan si Jim kay Robert. Sinabi ni Jim na ay demanda niya ang kumpanya ni Robert sa korte dahil malinaw na pandaraya ito. Kinabukasan ay pumunta si Jim sa isang abogado na nagngangalang Patterson para maayos ang kanyang demanda sa korte. Matapos ipaliwanag ni Jim ang lahat ng kanyang problema, handang tumulong sa kanya si Patterson ano man ang mangyari. Gayunpaman bago gawin ang kanyang trabaho ay hiniling ni Patterson kay Jim na bayaran muna ang mga serbisyo.
Ngunit nang malaman ni Patterson na walang pera si Jim, sinabi niya kay Jim na umalis at bumalik kapag may pera na siya. Kinabukasan sa tanghalian, tinanong si Jim ng tatlo niyang kaibigan kung bakit siya mukhang malungkot. Ipinaliwanag ni Jim na kailangan niya ng pera upang bayaran ang abogado. Gayunpaman ang kanyang tatlong kaibigan ay nahaharap din sa mga problema sa pananalapi at wala silang magagawang tulong. Pagkatapos na iwan ni Frank at Freddie si Sean ay biglang sinabing may ipon siya at papahiram niya ito kay Jim. Noong una ay tumanggi si Jim dahil nag-aatubili siyang humiram kay Sean. Gayunpaman ay nagpumilit si Sean at kalaunan ay pumayag si Jim na kunin ang pera. Ilang sandali pa ay bumalik si Jim kay Patterson at ibinigay sa kanya ang pera na hiniling niya. Umaasang malulutas ng abogado ang kanyang problema at kunin ang kanyang pera sa pamumuhunan mula kay Robert. Ilang sandali ay ipinagpatuloy ni Rosie ang kanyang nakagawiyang pagpapatingin at pag-iniksyon ng hormone. Nang si Jim ay nasa bahay na napagtanto ni Rosie na ang kanyang asawa ay nagdadala ng mabigat na pasanin. Habang lumilipas ang panahon ay lumalala ang sitwasyon ng kanilang pamilya para lang makakain. Kinailangan ni Jim na humiram ng pera mula sa iba't ibang mapagkukunan. Isang araw ay tumanggi si Rosie na pumunta sa doktor. Dahil alam niyang hindi na ito kayang bayaran ni Jim at ipinakita niya sa kanya ang tumataas na mga bayarin sa bangko. Isa sa mga bangko na hiniraman ni Jim ay nagbabantang kukunin ang kanilang bahay. Sinubukang kontakin ni Jim si Patterson na binayaran niya ng malaki, ngunit matagal na siyang hindi makontak. Nang sa wakas ay nakontak si Patterson, sinabing invalid ang demanda ni Jim dahil ang kumpanyang pinagtrabahuan ni Robert ay protektado ng batas. Si Rosie na nakarinig din agad na sinisi ang sarili na siya ay pabigat lang kay Jim. Subalit sinubukan ni Jim na aliwin si Rosie na sinasabing magiging maayos din ang lahat. Si Jim saka mabilis na umalis para magtrabaho. Dahil hindi niya kayang makitang umiiyak ang asawa. Pagdating ni Jim sa opisina niya, nahaharap siya sa mas masamang kapalaran, nang bigla siyang pinaalis ng kanyang amo sa hindi makatwirang dahilan. Pagkatapos ay tinanong ni Jim kung ano ang kanyang nagawang mali upang tanggalin. Subalit ipinaliwanag ng amo na maraming utang si Jim at natakot siya na ang kanyang trabaho ay maapektuhan ang kanyang mga problema sa utang. Pagkatapos matanggal si Jim ay matapang siyang nagtungo sa opisina ng Departamento ng Paggawaan sa paniniwalang hindi siya dapat na na-terminate. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng mahabang oras na paghihintay ay pinalayas siya ng katulong ng opisyal na nagsasabing ang opisyal ay nasa labas ng bayan. Kasabay nito ay nagalit si Jim dahil ang opisyal ng departamento ay talagang nandoon sa opisina. Ang assistant sa wakas ay umamin na ang opisyal ay hindi mahilig maabala lalo na ng mga mahihirap tulad ni Jim. Samantala si Rosie na patuloy na sinisisi ang sarili ay napagpasyahan na gawin ang hindi maisip. Upang gamaan ang pasanin ni Jim, sa madaling salita, nang makauwi si Jim sa bahay niya, natagpuan niya ang kanyang singsing sa kasal kasama ang isang liham mula kay Rosie. Agad na umakyat si Jim upang tingnan si Rosie, ngunit laking gulat niya nang makitang wala ng buhay ang kanyang asawa. Ito ang pinakamabigat na dagok para kay Jim. Habang inililibing si Rosie, hindi na napigilan ni Jim ang kanyang mga luha at hanapin ang hustisya. Sa simula, pakiramdam niya ay tuluyan nang nasira ang buhay niya. Araw-araw si Jim ay umiinom ng alak. Hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ng tatlo niyang kaibigan na gustong kumustahin siya. Isang gabi, habang gumagala ng walang patutunguhan, hindi sinasadyang nakita ni Jim ang opisyal ng Labor Department na nakikipag-party sa mayayamang tao. Ilang sandali matapos lumabas ang opisyal upang tumawag sa telepono ay nilapitan ni Jim ang opisyal at tinanong kung bakit hindi niya sinusuportahan ang mga mahihirap. Nang hindi inaasahan ang opisyal ay mayabang na sumagot na ang mga mahihirap na tao ay hindi maaaring kumita ng pera. Itinulak ni Jim ang opisyal dahilan upang siya ay matamaan ng taxi at namatay. Nang makita ito ay mabilis na tumakas si Jim. Ibinalita din ang pagkamatay ng opisyal at malawakang napag-usapan sa iba't ibang media. Buti na lamang ay itinuring ng mga pulis na ito ay isang regular na aksidente lamang. Dahil dito nangako si Jim na ibababa niya ang mga opisyal na nagsira ng sistema ng pananalapi ng bansa. Ang kanyang plano ay nagsimula sa pagbisita sa isang tindahan ng pahayagan upang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga utak sa likod ng katiwalian ng sistema. Kinabukasan ay hinarap ni Jim ang mas masamang kapalaran nang dumating ang mga kinatawan ng bangko at ipinaalam sa kanya na kailangan niyang umalis. Dahil ang kanyang bahay ay kukunin na sa loob ng 24 na oras. Nang hindi nag-aksaya ng oras, inimpake ni Jim ang lahat ng kanyang mahahalagang gamit kasama ang sniper rifle na itinatago niya sa lahat ng oras na ito.
Pagkatapos noon ay nagpa siya si Jim na lumipat sa isang murang apartment kasama ang natitirang pera na mayroon siya. Si Jim pagkatapos ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono mula kay Sean at sa kanyang dalawang kaibigang pulis. Sa kalaunan ay sinagot ni Jim ang tawag at ipinahayag nila ang kanilang matinding pag-aalala para kay Jim. Dahil hindi pa siya sumasagot ng anumang tawag mula nang mamatay ang kanyang asawa. Inimbitahan nila si Jim na magkita sa kanilang karaniwang tagpuan. Ngunit si Jim ay nagpaplano ng isang bagay na malaki at sinabi lamang na kailangan niya mag-isa. Hindi nagtagal matapos makipagkita si Jim sa isang iligal na nagbebenta ng armas. Kasama ang natitirang pera na mayroon siya, bumili si Jim ng mga armas upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Naalala pa niyang bumili ng mga granada mula sa arms dealer. Pagkatapos noon ay pumunta si Jim sa isang liblib na lugar upang mag-ensayo sa pagbaril. Si Jim ay lihim na naghintay ng target sa isang parking lot, maya-maya dumating na ang target at walang pag-aalinlangan na inalis ni Jim ang lalaki. Siya ang vice president ng isang sikat na stock company. Dahil dito ay ibinalita sa media ang pagkamatay ng opisyal, ngunit nahirapan ang mga pulis na hanapin ang bumaril dahil walang iniwang bakas si Jim. Sa kanyang susunod na plano, binalak ni Jim na tapusin ang isang ministro ng pananalapi. Ayon sa kanya, ang ministro ang dapat managot sa magulong sistemang kapitalista. Sa kanyang pagkilos ay lihim na pinagmamasdan ni Jim ang bahay ng ministro mula sa malayo at nang magkaroon siya ng pagkakataon ay pinaputukan siya ni Jim. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ang pulisya at iba't ibang media agad na nagulat na ang mga opisyal sa sektor ng pananalapi ay kailangang mag-ingat sa gustong pumatay sa kanila. Nang gabing iyon ay kumilos muli si Jim, sa pagkakataong ito na inalis ang isang opisyal na namamahala sa lahat ng mga sentral na bangko sa Estados Unidos. Bukod pa rito ay alam ni Jim na ang taong ito ay madalas na gumagawa ng mga patakaran na nagdulot ng pagdurusa para sa mga tao. 2 araw pagkaraan si Jeremy ang pinuno ng mapanlinlang, nakaramdam ng pagkataranta sa investment company matapos nang marinig ang maraming ulat tungkol sa pagkamatay ng mga opisyal sa sektor ng pananalapi. Dahil sa takot ni Jeremy na baka siya na ang susunod, agad niyang hiniling sa kanyang mga tauhan na kumuha ng bodyguard para protektahan siya. At sa wakas ay pumayag si Jim na makipagkita sa kanyang 3 kaibigan sa kanilang nakagawian. Sa kanilang pagkikita ay inamin ni Jim na siya ang pumatay sa kanila at nagplano pa na patayin ang mga opisyal sa investment company na niloko siya. Dahil dito natawa ang 3 kaibigan niya sa pag-aakalang biro lang ang mga sinabi ni Jim. Kinabukasan ay nag-disguise si Jim bilang janitor sa Jeremy's investment company. Ginawa ito ni Jim para malaman ang layout ng gusali. Araw-araw na nagpupunta doon si Jim hanggang sa lubos niyang naintindihan ang lahat ng mga silid sa opisina ni Jeremy. Isang araw habang naglalakad sa labas ay hindi sinasadyang nakasalubong ni Jim si Robert, ang lalaking dati nang nanloko sa kanya. Nang walang kahihiyang inalok ni Robert si Jim ng isa pang pagkakataon sa pamumuhunan at nag-abot sa kanya ng isang bagong business card. Noong gabing iyon ay nakipag-ugnayan si Jim kay Robert na nagkukunwaring gusto niyang mag-invest muli. Agad na pinakiusapan ni Robert si Jim na makipagkita sa kanya sa opisina kinabukasan at pinaalalahanan si Jim na dalhin ang kanyang pera. Pagkatapos makipag-ugnayan kay Robert, nagpunta si Jim sa isang liblib na lugar upang magsanay ng kanyang pagbaril. Pakiramdam niya ay bumubuti ang kanyang layunin, hindi nagtagal pagkatapos si Jim pumunta sa isang bakanteng gusali sa tapat mismo ng opisina ni Jeremy. Na inihahanda niya ang kanyang mga bala, sabay lakad ni Robert patungo sa opisina at binaril siya ni Jim. Pagkatapos patayin si Robert, si Jim pagkatapos ay binaril ang lahat ng mga empleyado ni Jeremy na nanloloko ng mga tao. Para takpan ang kanyang bakas, sinunog ni Jim ang kanyang sniper rifle sa pinangyarihan. Pagkatapos noon ay nagmamadaling bumaba si Jim at pumasok sa opisina ni Jeremy sa pamamagitan ng back entrance. Sa pagkakataong ito ay nagsuot si Jim ng maskara upang isagawa muli ang kanyang mga aksyon. Nang walang pag-aalinlangan na inalis ni Jim ang lahat ng natitirang mga empleyado ni Jeremy. Nagpasabog pa siya ng ilang granada na dati niyang binili mula sa iligal na nagbebenta ng armas. Pagkatapos na matapos ang mga ito ay umakyat si Jim sa itaas na palapag upang salubungin si Jeremy. Binaril si Jim sa kamay ng isa sa mga gwardya ni Jeremy. Ngunit sa kabutihang palad ay nagawa siyang patayin ni Jim. Sa parehong oras dumating ang mga pulis at isa-isang sinisigurado ang bawat silid sa opisina. Habang sa wakas ay hinarap ni Jim si Jeremy na ngayon ay nag-iisa. Si Jim pagkatapos ay tinanggal ang kanyang maskara at tinanong kung bakit napakalupit ni Jeremy na linlangin ang mga tao para sa kanyang sariling kapakanan.
Si Jeremy ay sinabi na lahat ng opisyal ay palaging gumagawa ng maruruming bagay para makakuha ng maraming pera. Sa 1,000 na opisyal maaring isa lang ang tapat na kumilos dahil hindi sila yumaman ng hindi nanloloko. Nakita ni Jim ang paglapit ng mga pulis sa itaas na palapag kaya siya ay hinamon si Jeremy sa isang tunggalian kung sino ang mas mabilis makahawak ng sandata ay mabubuhay. Sa pagkakataong iyon ay sumugod ang mga pulis sa silid at pagkakita kay Jeremy na hawak ang sandata ay agad siyang binaril. Ipinagpalagay ng pulisya na ang taong kakagawa lang ng masaker ay si Jeremy. Ngunit lahat ito ay bahagi ng maayos na plano ni Jim. Sa pag-aakalang biktima si Jim ay mabilis siyang dinala sa ibaba para sa medikal na atensyon. Nang ibinaba si Jim sa wakas ay napagtanto ng kanyang dalawang kaibigang pulis na totoo ang mga sinabi ni Jim sa kantin. Gayunpaman ay hindi nila siya pagtataksilan dahil ang mga napatay niya ay mga magnanakaw na protektado ng batas. Pagkatapos ay umalis si Jim sa eksena at pagkatapos na alisin ang lahat ng mga tiwaling opisyal sa sektor ng pananalapi. Pagkatapos noon ay nanumpa siyang hahanapin ang mga tiwaling abogado, mga hukom at lahat ng maruruming opisyal sa legal na larangan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.